May tanong si Daisy 7, pwede bang kasuhan ko yung Mark ng adultery ang asawang babae na may relasyon sa kapwa babae? Uy, Pag kapwa babae, sabi ng batas sexual, ang explanation kasi ng adultery, carnal knowledge with a man. Man ang ginamit Carnal knowledge with a man, not her husband. walang sinabi doon na a man or a woman. Wala naman. Carnal knowledge with a man, not her husband. So, ibig sabihin doon, pag adultery ang pinag-uusapan, nakipagrelasyon ka sa lalaki Lamang. habang may asawa ka. Okay? Kung babae ang pinatulan mo, hindi siya matatawag na adultery, but there's maybe a ground na pwede ka mag-file ng kaso, ground yan for unfaithfulness, ground yan for legal separation. Alright, sino-sino po ba, Kuya Mark, ang pwede magdemanda ng adultery at ng concubinage? Because adultery and concubinage is a private offense. Private crime yan. So, ibig sabihin, only the offended party can file a case. So, ibig sabihin, kung nangaliwa yung asawa mo, ikaw lang ang may karapatan na magdemanda laban sa asawa mo. Hindi pwede mag-file ng kaso ang pulis, hindi pwede mag-file ng kaso ang kaibigan mo na marites o pakialamero, hindi yan. Kailangan ang asawa lang, ang offended spouse lang, ang pwedeng mag-file ng kaso laban sa adulterous wife or the unfaithful husband. But don't forget, the offended party must be legally married with the adulterous wife at the time of the filing of the complaint. Kung annulled na yung kasal nila, hindi na pwedeng mag-file ng annulment, mag-file ng adultery or concubinage. Don't forget, in adultery or concubinage, may legal na kasal. Alright. Kung walang legal na kasal, for example, live-in partner lang kayo. Live-in partner. Babae, lalaki, live-in partner. Tapos itong lalaki, habang may kalib-in siyang si Miss A, ang kalib-in niya, may girlfriend siyang si Miss B. Pwede mo bang idemanda ikaw, Miss A? Pwede mo bang idemanda si lalaki ng concubinage or adultery, for example? Hindi. Why? Because you are not legally married. In adultery or concubinage, kailangan kasal ang offended party at tapos yung akusado, kailangan kasal. Pag hindi kasal, ma-dismiss ang kaso kasi in the very first place, the offended party yun lang ang pwede mag-file ng kaso, who must be legally married with the adulterous wife or unfaithful husband. Alright, kung assuming lang, Kuya Mark, na married sila, assuming, yung mga assuming dyan. Hindi pwedeng assuming. Hindi dahil nagsasama na kayo ng isang linggo sa isang kwarto, matatawag mo na asawa yung lalaki. Kasi, bayan ko narinig, asawa ko ito, attorney. Paano mo naging asawa yan? Kahapon, doon isang taon, iba yung pinakilala mo sa akin. Ang asawa, pag may marriage contract. Hindi dahil nagsasama kayo ng isang taon, isang linggo, isang buwan, asawa mo na yan. Kahit mahal mo pa yung bukong na yan, hindi ibig sabihin asawa mo na yun. Ang matatawag na asawa, kailangan may marriage ceremony, may marriage contract, then tapos pinirmahan ninyo in the presence of the solemnizing officer. Yun ang tinatawag na kasal. Hindi ibig sabihin nagsasama kayo sa isang kwarto, isang araw, tatlong araw, o tatlong buwan, asawa mo na yung lalaki na yan o yung babae na yan. Assuming mag-asawa lang. Assuming lang yan. Sino po ba dapat ang idemanda, Kuya Mark, ng adultery at ng concubinage? Ang idemanda ng adultery and concubinage, both the guilty parties. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng idemanda lang ang kabit. Kailangan isama mo ang asawa mo. Pag mag-file ka ng adultery or concubinage, ang idemanda mo, ang adulterous wife mo, kasama dapat ang kanyang paramour or kanyang kalaguyo. Kung idemanda mo ang unfaithful husband mo, kasama dapat ang kanyang concubine or kanyang kalaguyo. Hindi pwede dahil mahal na mahal mo yung asawa mo, ang idemanda mo ng adultery, yung kanyang kabit lang. Hindi pwede dahil mahal na mahal mo yung asawa mo, ang idemanda mo, yung paramour lang or concubine lang. Madismiss ang kaso kasi sabi ng batas, both must be prosecuted. The unfaithful husband together with the concubine, the unfaithful wife together with the paramour, if both are alive. Pero pag patay na yung kabit, hindi mo na pwede idemanda dalawa.
If both are alive, kailangan dalawa sila ang idemanda mo ng adultery or concubinage. Kasi nga, it takes two to tango, Kuya Mark. Hindi naman pwede mangaliwa yung lalaki kung walang kinakaliwa. Di ba? Ha? Pwede. Hindi pwede mangaliwa yung babae kung walang kinaliwa. Wakali. Oo. O wala siyang pinuntahan na nangangaliwa siya. Hindi pwede gano'n na sila mag-isa. It takes two to tango. So, ibig sabihin, both must be prosecuted if both are alive. Pero kung namatay na, for example, namatay na ang asawa mo, hindi mo na pwede idemanda yun. Yung pwede mo idemanda, yung kaniyang kalaguyo na lang ang pwede mo idemanda ng adultery or concubinage. Naku po. Dito pa tayo sa concubinage and adultery. Mamaya, meron pa tayong isang paksa, yung bigamy naman. Pero bago yan, Kuya Mark, may tanong si Carmen. Dahil kung sakaling mapatay mo ang iyong asawa na nahuli mo sa akto ng pangangalunya, grabe, pangangalunya sa iba, mananagot ka pa rin po ba sa batas? Sabi ng batas, for example, caught in the act. Hmm. Yung asawa nakapatong sa ibang lalaki. Caught in the act. Hubot-hubad. Pagbukas mo sa kwarto, may helicopter nangyari. Kasi nakapatong yung babae yung asawa mo sa ibang lalaki. Anong gagawin mo? For example, nagdilim yung utak mo. Babarilin mo. Nabaril mo yung dalawa. Are you liable of murder or parricide? Yes! You are still liable of murder. You are still liable of parricide. But the penalty is not reclusion perpetua. The penalty is only destierro. Ibig sabihin, mitigating circumstance. Hindi siya exempting circumstance. May penalty pa rin. May liability ka pa rin. Liable ka pa rin ng parricide. Liable ka pa rin ng murder. Pero hindi ka makukulong ng reclusion perpetua or lifetime imprisonment. Destierro lang ang penalty mo. That's one of the exception ng ating batas. Paano mo papatunayan yan, Kuya Mark, na syempre kung napatay mo yung, halimbawa, napatay mo yung na-caught in the act mo, paano mo papatunayan sa korte na tama yung pasya? That's a matter of defense. Kailangan kasi caught in the act, meaning in flagrante delicto. Hindi pwede na, for example, pagbukas mo sa kwarto, yung kanyang kalaguyo nandun sa bintana, nakahubad pala, nagtago lang doon. Can you file, kung for example, nabaril mo yung kalaguyo niya na hubot-hubad, nandun sa bintana, nakatago. Di ba? Nakita ko sa mga social media. Ang tanong dyan, kung nabaril mo yung kalaguyo niya, nandun sa bintana, nagtago, hubot-hubad, are you liable of murder? Posible, murder. Posible, homicide. But ang tanong dyan, mitigating circumstance ba yan na destierro? Hindi. Kasi sabi ng batas, under 247 ng Revised Penal Code, kailangan in flagrante delicto. Meaning, caught in the act of committing the crime. Naku. So, yan ang matatawag na mitigating circumstance. Liable ka pa rin ng parricide. So, hindi totoo yun na exempting na wala kang liability. Liable ka pa rin. Murder, liable ka pa rin ng homicide. But ang penalty, destierro.